Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa mga korte at sa kongreso, ang pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa ay may isang seryosong pangalan. Ang tawag po namin sa legal profession dito ay perjury. Ito ay hindi lang isang simpleng kasinungalingan. Ito po ay isang krimen na nagbabanta sa pundasyon ng ating sistema ng hustisya. Ngayon, titingnan natin ang isa sa pinakamainit na kasong kriminal na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang perjury sa ating bansa, sa Pilipinas. At higit sa lahat kung bakit ang lugar ng pagsasampa ng kaso ay kasing seryoso ng mismong akusasyon. So dito sa episode na to, ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay yung pong reklamong isinampa kaninang umaga ng senador from the city of San Juan na si Senator Jinggoy Estrada laban po sa dating DPWH, no? Acting District Engineer na si Bryce Hernandez. Ito po ay isang kaso na nagpapakita kung paano tumatawid ang politika at ang legal na proseso. So, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil tingnan natin kung kaya bang mag-prosper nito o ito ay babasura ng prosecutor's office dyan sa Quezon City. Ay tatalakayin natin na ang panayam na ito, no, isang totoong kaso na may kinalaman sa reklamong kriminal para sa krimen ng perjury, yung pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ito pong reklamo ni Senator Estrada laban kay Bryce Hernandez ay isang praktikal na paglalarawan ng legal na konsepto ng lugar ng pagdinig sa mga paglilitis sa kriminal. Pero kung makikita nyo kaninang umaga, no, nung inilabas yung press release na yan tungkol sa reklamo ni Jinggoy Estrada, madaming negatibong komento ang ating nabasa sa social media platforms, no. Medyo may pagka-negatibo. At kung mababasa siguro ni Senator Estrada ay parang mag-iinis talaga siya. Pero bago tayo magtuon sa detalye ng kaso, dawain muna natin ang mga legal na konsepto tungkol dito sa reklamong isinampa ni Jinggoy Estrada, itong perjury. So paliwanag natin, no? Itong perjury ay isang krimen laban sa pangkalahatang interes na partikular na naglalayong pangalagaan ang integridad ng judicial o official proceedings. Itong krimen nito makikita mo sa ilalim ng Article 183 ng Revised Penal Code. Revised Penal Code of the Philippines. Dito sinasabi na sino man tao na deliberately, intentionally nagpahayag ng isang kasinungalingan before a competent authority tungkol sa isang material na bagay sa harap ng isang opisyal na pinahihintulutan na mga siwa ng panunumpa sa mga kasong hinihingi ng batas, no, ay kung deliberate and intentional, tas material yung bagay na binigay mo sa salaysay, ayan po ay may karampatang parusa sa ilalim ng ating batas. Ngayon, tingnan naman natin kung paano magtatagumpay isang kaso ng perjury, yung reklamo. Dito kailangang patunayan ng nagre-reklamo ng complainant na yung akusado ay gumawa ng pahayag sa ilalim ng panunumpa o lumagda sa isang salaysay tungkol sa isang material na bagay. Ito yung sinasabi ko kanina, no? Yung pahayag o salaysay ay ginawa sa harapan ng isang otoridad, yung competent authority, no, na tumanggap at siyang may karapatang legal na mga siwa na mga panunumpa. Yun doon sa kongreso,
mga competent authority kasi yan eh. So nagkaroon ng deliberate and intentional na pagsisinungaling, no, sa harapan nitong mga competent authority. At yan ang mga essential elements na yan. At yung ganyang klaseng pagsisinungaling ay pinaparusahan sa ilalim ng ating revised penal code. Ngayon tingnan natin yung venue, no, kung saan dapat isinasampa ang reklamo kapag ikaw ay gustong magdemanda laban sa isang tao na na inaakala mo na nag-violate ng iyong rights pagdating sa mga pananalita, sa mga salaysay na wala namang katotohanan. Excuse me. So ito dapat sinasampa to sa isang prosecution office na kung saan meron siyang jurisdiction doon sa kasong kriminal na yan na nangyari, no. Katulad nito kay Jingoy Estrada, nangyari ang allegedly yung crime doon sa Quezon City sa Kongreso. So dapat isampa niya yung kaso doon sa Quezon City, at yung prosecutor's office na yan sa Quezon City ang siyang magsasagawa ngayon ng initial na paglilitis, no. Titingnan kung merong probable cause o reasonable certainty of conviction upang magpatuloy ang kaso sa husgado. So titingnan muna. So kapag tama yung venue at jurisdiction, ayan, magtutuloy-tuloy na yung pag-iimbestiga ng prosecutors at titingnan kung merong reasonable certainty of conviction o prima facie case, at nung araw ang tawag ay probable cause. Okay, so pag tama lahat yan, iimbitahan ng nirereklamo at pati yung nagreklamo, at sila ay haharap at mag-i-execute yan pare-parehas ng kanya-kanyang mga salaysay or affidavit, at magkakaroon ng evaluation ang ating fiscal o prosecutor. At titingnan kung dapat bang ituloy yan doon sa husgado, at upang magkaroon ng paglilitis doon sa kaso. Itong kaso ni Jingoy Estrada na to laban kay Bryce ay nagugat sa isang tanyag na investigasyon ng Kongreso. Di ba, kung maaalala ninyo, naimbitahan niya si Bryce dahil may nabanggit ang pangalan niya na isa siya doon sa mga sangkot doon sa flood control program na yung mga pagkukupit o pagnanakaw allegedly. At sa isang public hearing dyan sa House of Representatives, yung Committee on Infrastructure, doon nagkaroon ng pagdinig at doon nagbigay ng mga salaysay itong si Bryce Hernandez. So si Bryce Hernandez bilang dating opisyal ng DPWH ay nagbigay ng testimonya doon. At sa ilalim ng panunumpa sa pagdinig na yon sa Kongreso, ay inakusahan niya si Senator Estrada, si Jingoy, ng involvement sa mga anomalyang proyekto sa flood control at pagtanggap ng kickback, no? Allegedly 25% to 30% ang kinukuha ni Jingoy. Yung in particular yung mga projects ng flood control diyan sa Bulacan. So dahil dito, siyempre tatanggihan yan, i-deny yan ni Senator Estrada yung mga paratang niyan, at pagkatapos ay nagsampa na ng reklamong perjury laban kay Bryce Hernandez kanina sa Office of the Prosecutors dyan sa Quezon City. So sa pag-aaral po natin sa kasong ito ni Senator Jingoy Estrada laban kay Bryce Hernandez, hindi lang natin nakita ang isang high-profile na banggaan ng mga akusasyon at pagtanggi sa mga aligasyon, no, dito sa pagnanakaw ng pondo sa ating bayan. Nakita rin natin ng mas malalim na aral, no, sa ilalim ng ating batas. Sa isang legal na setting, ang bawat salita ay binibigyan ng bigat
Ang kaso ay nagpapaalala sa atin ng pag-iwas sa katotohanan sa ilalim ng panunumpa ay hindi isang oversight o pagkakamali, kundi isang seryosong pag-atake sa kredibilidad ng sistema ng ating Estado. Ipinakita ng kasong itong reklamong isinampa ni Jinggoy Estrada laban kay Bryce Hernandez, na ang kasong ito, ang geography ay jurisdictional sa mga krimen. Hindi mahalaga kung saan naroon ang epekto ng kasinungalingan o kung saan nakabase ang mga inaakusahan. Ang mahalaga ay kung saan mismo naganap ang kritikal na aksyon, yung sinumpa ang kasinungalingan. Sa huli, ang pag-unawa sa perjury o yung sinumpaang salaysay na may kasinungalingan ay mahalaga para sa bawat mamamayang Pilipino na nagnanais pangalagaan ang katotohanan sa lahat ng opisyal na proseso. Ang sinumang nagnanais na baguhin ang lipunan na dapat munang manindigan para sa katotohanan, lalo na kapag sila ay nasa ilalim ng panunumpa. Dito po sa reklamong ito ni Jinggoy Estrada laban kay Bryce Hernandez, na kung saan nagsampa ng reklamong perjury, ay natutunan natin, no, kung ano yung mga importanteng elemento ng krimen na to. At makikita din natin kung bibigyan natin ng malalim na analysis kung ito bang reklamong ito ay matutuloy ang pagsampa sa husgado. Ito ba'y magpo-prosper, no? After ninyong marinig sa akin ang mga essential elements of the crime at yung tungkol sa venue. Yung sa venue, wala po ako nakikitang problema, but I can see some defect in one or two, no, essential elements of the crime na mukhang hindi mamimit ng nagreklamo laban kay Bryce Hernandez. But anyway, it is the court, no, it is the prosecutor's office who will determine whether or not there is reasonable certainty of conviction, meron bang prima facie case, meron bang probable cause in order for this case to prosper. At tingnan natin po kung ano mangyayari sa mga susunod na kabanata sa reklamong isinampa ng ating senador na si Jinggoy Estrada. So hanggang dito na lamang po. Ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat sa inyong lahat.